Magandang araw po, Secretary, and thank you for joining us dito po sa Facts First. Well, first of all, Christian, good to see you. It's been a long time. Thank you for Happy having New me. Year. Happy New Year sa lahat ng nanonood sa inyong programa. Happy New Year, and thank you for the invitation to be able to talk about AKAP and the department as a whole. Okay. Sige, puntahan natin yung AKAP, no? Ano ba yung involvement ng DSWD regarding dito sa ayuda para sa mga kapos ang kita program? Christian, programa to ng DSWD. Categorically, I will say that this is a program of DSWD. We are the sole implementer of this program. Kahit noong 2024 pa, nandyan na yan sa aming budget, and kami nagpapatupad yan dahil part yan ng overall line item of program sa aming budget para matulungan ng ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong pinansyal. Okay, sino nakaisip nitong AKAP program na ito? Was it DSWD? Kasi ina-attribute ito kay Speaker Romualdez. Katulad ng mga sinabi ko last year nung una tong natanong sa akin. Nung sumali ako sa departamento, marami na kaming briefing na kinonduct. No? Pagdating ko dito sa department, meron ng ongoing talks among the undersecretaries, the directors here, about a program that's targeted for the near poor. Kasi ang kadalasan nga na nakikita namin, katulad sa 4-piece program natin, ay yung mga poorest of the poor. Tama naman, ang DSWD, ang mandate namin is for the poor, the marginalized, the vulnerable. Pero alam rin natin na may segment ng populasyon, yung near poor kung tinatawag, na nagtatrabaho sila, may kinikita sila, pero because of circumstances, no, inflation or malaki yung pamilya nila, kulang yung kanilang kinikita. So talagang ongoing talks na yan. So ako personally, nung sumalaw sa department, 2 times pa ako nagpa-brief sa PSA about the definition of near poor, ano ang value na magkaroon ng programa tungkol sa kanila. So nung tinanong ako ng mga iba nating mga policy makers a couple of times sa lower house kung papabor ako sa ganitong klaseng programa, sabi ko una, ang paghubog ng budget ay respetuhin ko yung karapatan yung kapangyarihan ng lehislatura na humubog ng budget. Pero I will not be against a program that's geared towards our near poor. Gusto namin yan. Pag kami dinadagdagan ng programa para makatulong sa taong bayan, gusto namin yan. So kung tatanong mo sino nakaisip, iniisip na namin dito, naisip rin nila, nagkataon lang there was a meeting of the minds. Pero before this was brought to your attention, kaninong proposal ito? Was it sa speaker? Actually, ang pinag-aaralan na yan namin dito sa department. For the record, when I joined the department, parang 3 months of me joining the department, nagpa-brief na nga ako sa PSA tungkol sa poverty statistics at yung near poor. Kasi kailangan na namin maunawaan ano yung characteristics ng near poor. So bagamat naisip yan ng House, iniisip na rin namin yan. Talagang matagal na yan na pinag-uusapan daw dito sa departamento bago pa ako dumating. And kung hindi ako nagkakamali, nung lumipat si Secretary Erwin Tulfo sa House, nabanggit niya rin sa kanila. So the concept is something that emerged from both sides. No? Pinag-uusapan sa departamento, and dahil siguro dati rin kalihim ng DSWD si Secretary Tulfo at nauunawaan niya yung value ng programa, namungkahi rin niya. I think he went on media a couple of times last year to say nga na isa siya sa talagang nagsulong rin yan sa lower house at hindi niya kinahihiya yun dahil alam niya yung value ng programa. And ako rin, sinasabi ko, nung tinanong ako kung this is something na gugustuhin ba ng departamento ipa-implement, sabi namin, oo, by all means. Okay. Yung term na AKAP, sino nakaisip po? Lahat naman ng mga program na yan, yung program title na yan, hindi galing sa amin, kundi galing na yan sa legislatura. May mga program titles doon na hindi nanggagaling sa DSWD. Pero yung konsepto is something that we also really wanted. Okay. Isang issue dito yung nagagamit daw yung AKAP for patronage politics dahil nandun yung pakikialam ng mga politiko doon sa pamudmud. Ano pong tugon nyo dito? Christian, ano yung involvement ng politician dito sa AKAP? Okay. Christian, isa-isahin natin. Lilinawin ko. Ang nagpapatupad ng AKAP ay ang DSWD lamang. Kami solely ang aming mga registered social worker ang nagva-validate, nagve-vet kung sino ang qualified, kung papasok ka dun sa guidelines, at kung magkano ang ibibigay. Pero Christian, siyempre ako naging local official din ako. Alam mo naman, naging mayor ako for 9 years, naging congressman ako for 6 years and a half. Alam ko talaga na nilalapitan ang mga local officials ng ating mga mamamayan. Talagang hindi na iiwasan yon. But sila, they would refer to us. Totoo yun, nagre-refer sila. Pero hindi porket ni-refer nila sa amin yung isang tao, kaagad-agad sasabihin namin, makakatanggap yan.
i-evaluate muna, i-validate muna mabuti ng ating social worker kung pasok sa mga guidelines natin. Kasi kami humubog ng guidelines eh. Oo nga, nasa general appropriations yan, pero para patupad yan, kami pa rin ang huhubog ng guidelines para to enable the program. So, kami rin pag nag-refer ang barangay captain, mayor, kahit sino man sa amin ng tao, hindi yan automatically magko-qualify. Sisiguraduhin muna na social worker namin, may pangangailangan ba? Pasok ka ba doon sa mga nakalathala sa guidelines? And kung magkano ang ibibigay? Anybody can refer. Meron din nga mga politiko lang nagre-refer. Alam naman, may mga public service na mga show, di ba? Tatawag sa amin, magre-refer rin. Pero lilinawin ko, Christian, hindi kailangan ng referral para makatulong, makakuha ng pondo or ng financial assistance mula sa DSWD. Hindi talaga. Right here, right now, hamunin nga kita, pumunta ka sa kahit na anong tanggapan ng aming ng DSWD nationwide, basta ipakita mo yung ID mo at yung pangangailangan mo, yung documents to show na may pangangailangan ka, medical man yan, burial yan, educational, tutulungan ka ng DSWD. Hindi kailangan yung referral. Nagkakaroon lang na nagre-refer kasi nga minsan unang nilalapitan yung mga local officials natin. Pangalawa, ano pa ang role nila? Siyempre, alam nyo, ang social welfare is devolved. Ibig sabihin, hindi yan run by the national government. Kaya nga may mga CSWD, City Social Welfare and Development Offices, mga MSWDO, PSWDO. Mas kilala nila yung locality nila eh. So alam rin nila sino ang mga nangangailangan doon. And trabaho ng mga local officials na tulungan ng kanilang mga mamamayan na makalapit sa DSWD. So hanggang doon lang yung role nila, ilapit sa amin. Pagdating sa amin ng tao, kami na bahala mag-assess at kami na bahala mag-determine kung makakatanggap ang taong to ng tulong o hindi. And also, may mga instances, syempre, kulang kami sa logistics. Yung mga facilities, hindi naman kami ang may-ari niyan, crowd control. So, pagdating sa payouts, minsan hindi kaya lahat naman pupunta sa DSWD. Minsan kami na nagsasabi at nasa guidelines namin yan na kami na ang pupunta sa inyo. So we will coordinate with the local partners, the local officials, at sila yung nagdadaos, nagsiset up ng lugar. Pero pagka-set up nila ng lugar, kami pa rin ang nagve-vet, kami pa rin ang nag-aabot ng pera, kami ang may call kung sino ang makakatanggap ng tulong at hindi makakatanggap ng tulong. The role is limited to organizing the logistics area, the area. And of course, they can refer. Pero doon sa scheme of things, gaano kalaki doon sa bahagi ng mga beneficiaryo yung referral ng mga politiko po? Christian, I don't have that data right now, pero I would always tell you na hindi naman kailangan ng referral para makatanggap. So, that being said, malaking chunk ng aming mga, I would say, around 30 to, siguro mga, hindi ko kaya i-quantify eh. Sadly, wala ako niyang data na yan kung ilan ang may referral or hindi. But, ulitin ko, ang importante na matandaan natin, kahit na may referral yan, kung hindi ka magko-qualify sa assessment ng ating social workers, hindi ka rin magko-qualify. Nobody can promise on behalf of the DSWD except DSWD itself. So okay, yung mga nakikita nyo na magsasabi, sisiguraduhin ko na makakatanggap ka, hindi po. Kahit i-promise pa nila yan, pag hindi ka nag-qualify, hindi ka makakatanggap. Yung mga pagkakataon ba, Sec, na kumaga nagkaroon kayo ng parang hidwaan o tampuhan with, let's say, a congressman or any other politician dahil meron silang nirefer pero hindi nyo lahat yun pinagbigyan? Me personally, wala ako kasi, Christian, I don't go into those details kasi ako simple lang lagi sinasabi, may guidelines. Katulad niyan, pinahuhubog ang 3 departamento, ang DOLE, NEDA, DSWD. Hindi na lang kami ng joint guidelines. Ako basta ang instruction ko sa ating mga social workers, sundan nyo yung guidelines para protektado tayo. Kasi pwede rin kami makuha niyan in the end pag hindi kami sumunod ng guidelines. Ano ba nakalagay sa guidelines? Sino ang kasama, sino ang qualified, magkano ang ibibigay. Lahat yan nandun sa guidelines. So, kahit na ipilit yan ng mga nag-refer, kung hindi talaga uubra, hindi yan gagawin ng aming mga tao. Christian, you have to remember, marami sa mga social workers ng DSWD, 20 years, 30 years na nandito. They have seen secretaries like me na appointees come and go. Pero sila nandito pa rin sila. So hindi yan, they will not risk their own careers to violate the guidelines and to violate the mandate of a program para lang masatisfy ang kahit na sinong politiko. Maninindigan yan. More so, Christian, you have to remember, these are licensed professionals governed by the PRC also. So,
delikado rin sila mawala ng kanilang mga lisensya. So hindi yan mga social worker pagagamit kahit kanino. Maaring may cases na aawayin sila pero hindi yan bibigay. Okay. Isa naman dito, Secretary, yung roadshow, no? Well publicized yan. Social media. Yung roadshow, kunwari, ni Speaker Romualdez, may bit-bit na mga kongresista, tapos sila mismo yung namumudmud daw ng hard cash, citing AKAP, AIX, at saka TUPAD. Pero let's just talk about AKAP dahil yun po yung nandun sa inyong jurisdiction. And AIX is in the jurisdiction also. AIX, oo. Nangyayari po ba ito? Yung mga kongresista mismo yung namumudmud ng mga ayuda na yan? I think ang tinutukoy nyo yung caravan, yung service caravan. Ang rule ng Congress doon, ang ginawa ng Congress doon is, and they were exercising their oversight function. Remember, pag binigyan nila kami ng budget, lagi namang may oversight ang lehislatura sa ehekutibo. So they will want to make sure that we are implementing the programs properly at nakakarating sa tamang tao. Ang ginawa lang nila, and I think wala namang masama, kinonsolidate nila yung mga departments at yung mga iba't ibang mga ahensya, hindi lang DOLE at DSWD. Kung titignan nyo yung mga caravan na yan, maraming ahensyang kasali. And ang ginawa lang nila is to make our services accessible to the people. Bringing them to the countryside, bringing them to far-flung areas para hindi nahihirapan yung mga mamamayan na pupunta pa sa atin at lalayo pa, kami na ang pumunta sa kanila. Kinonsolidate nila for the record yung mga serbisyo. Pero uulitin ko, tao pa rin ng DSWD at ng mga ibang ahensya yung nagpo-program kung sino makakatanggap on-site. Nagkataon lang na tinulungan kami ng mga public servants natin to consolidate the services, bring the services in one roof, and bring the services closer to the people. At tinulungan nila kami dun sa logistics, entablado, crowd control, silya, venue. Pero pag titignan yung mga picture, nandun pa rin yung mga social worker namin at sila may hawak ng mga sobre. Okay. Ang isang issue rito kasi Secretary, sa mga ganyang caravan, sa ganyang roadshow, may political speeches. Tapos pinapalabas sa mga politiko na nag-organize niyan na yung ayuda galing sa kanila kahit hindi. So nagagamit to sa tinatawag na patronage politics, especially dito sa papalapit na eleksyon. Kasi pwede yan ang perspective nyo, and that is noble on the side of the DSWD, pero on the part of the politician, nagagamit yung programa ng gobyerno to get credit for that, di ba? Christian, let's segregate the timelines. Before election, which is upcoming, let's talk about that later, and let's talk about 2023 when I joined the department till now. Kasi ako meron akong orientation na, and you probably cannot fault me on this, and some people might. Kasi naging mayor kasi ako at naging congressman ako. And a political candidate, ceases being a political candidate the night of proclamation. Anong ibig sabihin? Pag tinaas na yung kamay mo ng Board of Canvassers at sinabi ikaw na ang nanalo, sa opinion ko, hindi na yan politiko, kundi public official na yan, na bahagi ng kanyang trabaho ay humanap ng mga serbisyo na pwede niyang dalhin sa kanyang mga constituent to deliver the services to the constituent. So ako, them bringing services closer to the people, like I said, is the role of a public servant, is a role of a public official. So I'm talking about during the period where you are not yet a candidate officially as defined by law. Now, Christian, sasabihin mo yung pamumukha nilang galing sa bulsa nila. Christian, syempre hindi ko naman narinig lahat ng sinasabi sa talumpati na yon. Pero ang kaya ko lang sabihin dyan, una, media is an open field now, lalong-lalo na sa social media. And marami namang tao na nakakaunawa na ito ay dinala lang yung serbisyo sa inyo, pero ang nagbibigay nito ay pondo pa rin ng gobyerno. I really believe that people can distinguish naman between what is government funds and what is private funds. Number two, pag sinabi lang niya na, dinala ko dito yung DSWD, dinala ko dito sa agency X, Y, and Z para mapalapit ang serbisyo sa inyo. Kasi I don't think we can fault them for that because trabaho nila to bring the national government closer to the people. Diba? Lagi ang hinaing minsan ng tao pag nangangampanya ka, ang layo ng gobyerno, hindi namin nararamdaman. Well, then ang trabaho naman talaga ng mga public official ay tulungan ng kanilang mga mamamayan ma-access ang pondo whether local or national. Dali ng gobyerno mas malapit sa pintuan ng tao. And ang social welfare, Christian, is not devolved. Is devolved.
Kaya nga sabi ko, hindi to run centrally, pero may pondo kami from the national government. And we really look for partners who can bring us closer to the people, less the cost to DSWD. Kasi wala naman kaming ganun karaming silya, sasakyan, tao, venue, so and so forth. So we really lean on our public officials to help us organize this logistics. Kasi trabaho nila yan, na dalhin nga ang serbisyo ng pamahalaan mas malapit sa tao. Now, let's talk about when you become a candidate. Kaya nga hiniwalay ko yung timeline eh. Kasi there's an upcoming election and kaninang umaga nabigay sa amin yung exemption namin to continue delivering our mandate of helping the poor, the marginalized, and the vulnerable. Pero hindi pwedeng gamitin ng mga politiko. These are governed already by existing guidelines and existing guidelines and jurisprudence na pag naging kandidato ulit yung public official na yon pagka dating ng election period, natural bawal na yan talaga sa payout area kasi nag-iba na yung persona niya eh. Christian, I don't know kung naiintindihan nila yung distinction na dinadraw ko. Kasi para sa akin, pag nanalo ka, may mandato ka, magtrabaho ka, kasama sa trabaho mo, kung ikaw ay mambabatas, humubog ng batas, mag-oversight or bantayan ang paggamit ng pondo ng taong bayan, trabaho yan, the checks and balance. And pangatlo, constituent services. Dalhin mo ang serbisyo ng gobyerno na mas malapit pa sa tao. Pero syempre, iba yung aangkinin mo na iyo yun. And it's my responsibility, and I guess the civil society's responsibility, to keep on reminding people. And nangyayari yan ngayon, na hindi yan pera ng isang public official, kundi pera yan ng taong bayan. At nagkataon lang, ginamit lang ng public official na conduit or dalhin mas malapit sa tao yung serbisyo. Okay. Pag-usapan po natin yung guidelines ninyo bago itong panibagong guidelines na pinapahubog, no? Involving 3 agencies. Originally, nung una po itong sumulpo, itong AKAP, ano po ba yung guidelines? Magkano yung pwede matanggap at sino na yung dapat makatanggap? Christian, ang sino pwede makatanggap doon sa original na special provision ng 2024, if I'm not mistaken, low income. Ginamit ang low income na term. So, dinefine namin ang low income as circumstantial, meaning, maaari nag-minimum wage ka, pero pag in-interview ka ng social worker, lumabas pala na nagkaroon ng kamatayan or na may sakit, namatay yung isa pang breadwinner sa pamilya. So suddenly, nagkaroon ka ng naapektuhan yung capacity mo na bumili ng basic service, to avail of basic services, meaning pagkain, tirahan, edukasyon. So, yung unang guidelines natin, talagang naka-lean heavily on our social workers. Kasi, yan ang reason kung ba't may social workers eh. Sila yung pinag-aralan nila on how to assess the needs of an individual. Pero sa guidelines, nakalagay low income and affected by rising inflation. Yan yung sa 2024. Now, in 2025, Christian, hindi ko pwede pangunahan kasi wala pang napopromulgate na guidelines. Pero ang kaya ko sabihin, doon sa veto message ng Pangulo, nakalagay, below, nobody can avail of the funds pagka kumikita ka minimum wage pataas. So, maliit na yung latitude na binigay. Ibig sabihin, ang pwede lang mag-avail doon, mga below minimum wage na. And, apektado ka pa rin ng pagtaas ng presyo ng bilihin. So, may draft guidelines pa rin kami. Draft pa lang, Christian. So, I think it will be premature for me to answer na ano yung difference ng dalawa. Kasi hindi pa naman naka-finalize tong guidelines ngayon. With all due respect to the other secretaries who are helping me fix the guidelines. Okay lang po. Sige. Huwag muna natin pag-usapan yung new guidelines kasi hintayin natin yan pag lumabas. Dito sa old guidelines, no, hindi ko masyadong wide yung latitude na yun kung pag-uusapan low income. Ilang million po yun. Tapos hindi ba masyadong malaki rin yung, yung elbow room kung circumstantial yung pag-uusapan? Christian, number 1, yun na nakalagay sa special provision. So kami sumusunod lang kami. If I'm not mistaken, nakalagay yan sa special provision, low income or minimum wage ang nakalagay doon. Number 2, Christian, this department, hindi lang sa AKAP, pati sa AIX, yung Assistance to Individuals in Crisis Situation, we lean heavily on social workers really. Kasi pinag-aralan nila yan, hindi naman haphazard nilang isasabihin na yes or no. You might think it's subjective, pero that's why we have social workers there for. Kasi there are dimensions in the need of a person or in the life of a person na kailangan mo i-evaluate. Hindi pwedeng puro table lang na, okay, check or X, but rather, yes, nag-qualify ka, pero kailan mo usisain? Kaya nga, minsan nakikita nyo, ang tagal nung caseworker kausap or social worker kausap yung beneficiary, matagal niya kinakausap kasi kailangan niya unawain mabuti yung circumstances ng buhay ng isang tao.
Walang isang kaso na parehas, Christian. There is no one case. Maari nga kumikita kayong dalawang mag-asawa ng minimum wage, pero yung pamilya nyo pala napakalaki. So in the end, per capita, kailangan mo pala ng tulong kasi kakapusin ka pa rin yung kinikita nyo to provide for the family. Sa pangalan at pangalanan ng programa ay ayuda para sa kapos ang kita. Now, Christian, gusto ko rin i-explain sa inyo na even sa 2024, may menu of services yan. Hindi yan yung bibigaying cash sa'yo ng walang purpose. Ano yung menu of services na nakalaan doon? Number 1, medical. Number 2, burial. Number 3, educational. Number 4, meron kaming nilagay doon na cash relief assistance which is defined yung halimbawa, nawalan ka bigla ng trabaho. Meron din kaming transportation assistance, yung pag-uwi ka sa balik probinsya. So meaning, merong defined na mga purpose before you can avail of it. Hindi siya yung tipong pupunta ka doon, sabi mo, okay, pahingi ako dahil low income ako. Christian, may menu of services. In fact, the old guidelines have been published and is still in our webpage up to now. Pwede nyo tignan yun. May menu of services doon. Every menu, every item in the menu has a maximum limit also. So, ibig sabihin, ang pinakamalaking cash assistance na meron dyan, 10,000 kung di ako nagkakamali. So, from 1,000 to 10,000, yun lang ang latitude ng social worker to determine kung ano yung pwedeng itulong na doon sa individual based on the circumstances. Pangalawa, sorry po. Pero ito po ba one-time let assistance? me explain that. Pangalawa, meron doon guarantee letter. So halimbawa, nagkasakit pero ang laki sobra ng pangangailangan. Hindi na cash ang binibigay kundi guarantee letters that they can use with partner hospitals so that they can avail of the services of that hospital. So alam natin na napupunta pa rin sa medical yon kasi hindi naman nakaka-cash out yung guarantee letter. Now, in that guideline also, katulad ng AIX, you can only avail of it once every 3 months. Hindi siya pwede maya't-maya ina-avail mo. So, ano ang safety nets natin? Number 1, may guidelines. Number 2, may social worker na mag-evaluate. So, Christian, there are multiple layers that you have to hurdle bago ka maka-access ng pondo. Kasi nawala yung sounds mo. Ay, nawala eh. Ngayon nawala. Wait yan, meron na. Ayan, okay. Pero dun sa, nung unang in-introduce po ito, okay, as we speak, no, ilan na po ba yung beneficiaries nitong AKAP? Last year, the 26 billion appropriation, ang nakatanggap niyan are close to parang 4.4 million Filipinos na near poor. This was in 2024. Yes, roughly within that. Na may press release kami dyan, running between 4 to 4.4 million. Okay. Para din masagot yung issue ng paggamit nito for patronage politics, meron po ba kayong datos na pwedeng magsabi, kunwari, kung baka naman na nakatanggap dito sa 4.4 million beneficiaries in 2024, concentrated doon sa mga supporters ng ilang mga politiko? Meron po bang ganong Kasi detalye? kahit paulit, hindi naman namin tinitignan yung tao kung supporter ka nito at supporter ka niyan dahil bulag kami sa ganyan eh. I don't think there's a database, Christian, that will tell you that Rex Gatchalian is a supporter of candidate X, candidate B. At the end of the day, we look at the clients based on their needs rather than their affiliation. Hindi na namin sila tatanungin, binoto mo ba si ganito, binoto mo si ganyan. So, halimbawa, baliktarin natin, ang ini-endorso lang sa amin or ang nire-refer sa amin ay mga supposed supporter ng isang kandidato, hindi pa rin niya ma-assure na matatanggap niya yung pera kasi pag sa evaluation ng social worker natin, wala sa guidelines to, hindi pa rin natin matatanggap yung inendorso sa amin. More so, Christian, tulak pa natin a bit further. Kapag sinabi mo kasi na supporter ng ganito, supporter ng ganyan, pag titignan mo yung guidelines, meron kaming cross-matching na tinatawag. Kasi tinitignan nga namin kung itong tao na to sa database namin nakatanggap na ng iba pang tulong mula sa departamento or naka-avail na ng AKAP before. So talagang may deduplication process, may cross-matching purposes, may vetting purposes, may validation purposes. Minsan nga, di ba narinig nyo na parang ang hirap, ang daming hinihingi. Hindi mo maraming hinihingi. Sinuscrutinize lang na maayos yung pagtatanong kasi kailangan namin nga maging very truthful at faithful doon sa guidelines na lumabas. Pero technically, pwede po ba makatanggap ng doble o triple? Kunwari, nakatanggap ka ng AX, nakatanggap ka ng 4-piece, nakatanggap ka pa ng... Christian, hiwalay mo yung 4-piece. Doon muna tayo sa AX and AKAP, ha? Ang AX at AKAP kasi, kaya ko yan sinama, social welfare yan. Ayuda, financial assistance dahil may immediate kang pangangailangan. Tulad yan ang lagi sinasabi, sa pangalan lang ng departamento namin, social welfare. Lahat ng bansa, merong social welfare kasi kailangan yan.
Dahil ang mga mamamayan niya sa hindi inaasahang pagkakataon, minsan may pangangailangan at when you're left to no device, government should be there to assist you. Bahagi yan ng trabaho ng gobyerno. Social protection, kung tawagin. So, yung AKAP at AIX, nasa isang grupo yan. Social welfare programs namin yan, protective services. Ngayon, nasa guidelines yun na pag nakatanggap ka ng AKAP for a particular, let's say medical sa AKAP, hindi ka na makaka-avail ulit sa AIX kasi hindi mako-cross-match ka sa database namin. It goes through a deduplication process. Sine-check namin mabuti. Furthermore, also, subject ka na ng 3-month rule bago ka maka-avail ulit. Now, yung 4Ps, kaya hiniwalay ko yun, kasi ang 4Ps is not a social welfare program. It's a developmental tool. Ang 4Ps ay may kondisyon. Yung binibigay sa kanilang financial assistance is hinged on them complying with a condition. At hindi to available para sa lahat. Available to para sa poorest of the poor. The 4.4 million members are part of the listahan ng poorest of the poor families at pumasa sila sa scrutiny ng proxy means test natin at higit sa lahat, may kondisyon yon na kailangan yung anak nila nasa paaralan, yung nag-aaral at nag-avail sila ng medical services. Kundi matatanggal sila. Yes, so ihiwalay natin yon. Pinaliliwanag ko nga yan kanina sa isang kaibigan mo na kasama mo sa industriya, sila Nina Corpus at sila Mix Bustos. Sabi ko, maaring 4-piece member pero nag-avail ng AKAP, yan nangyayari yan. Kasi pero pwede yun. Pwede. Pwede yun because remember, ang 4Ps nga is a development tool. It's yung binibigay sa kanila na tulong is geared towards a specific action. Yung education at yung early health interventions. Pero ang social welfare, tulong pinansyal yan sa oras ng krisis. Okay. How about yung impact nito so far? Meron na po bang impact assessment itong programa? Sa kasi bago lang siya, million. Kakatapos lang eh. You have to remember, Christian, it just ran for 1 year. We are doing our own internal impact assessment. Pero kaya nga kami sinali na sa NEDA ngayon because NEDA, di ba, doon sa bagong will now help us craft the monitoring and evaluation of it, which to measure its impact on the beneficiaries kung nakatulong ba to. Kung bababasa nyo yung veto note, nakalagay nga na hindi lang to paraphrase the president, parang it shouldn't be a parang band-aid solution to a persisting problem, but rather it should be addressing something long-lasting and long-term. So that's why NEDA and DOLE were brought into the picture. NEDA, particularly, doon sa draft guidelines, kung maunahan ko lang, ang role talaga nila is to help us target and to help us evaluate the program. Okay. Doon sa old guidelines, gaano po ba kayo hirap mag-avail dito? Ano ba yung mga kailangan i-present ng isang Pilipino na gusto mag-avail sa AKAP? Actually, Christian, one ID. A valid government ID, preferably the National PhilSys ID. But number 2, depende yan sa serbisyo na hiningi mo. Kapag medical, show me that you had a medical need. At number 1, show me na, first of all, you have to show me low income ka, by the way. Our social worker will have to go through your case very well. Wala naman, Christian, aamin na below minimum wage siya, so kailangan mo talaga suriin ang mabuti yun. Diba? The background story. But beyond that, kung medical ang hinihingi mo, pahingi ng proof na meron kang hospital bill, medical na reseta, or promissory note kasi inutang mo lang kasi hindi mo nga mabayaran yung hospital bill mo. Pag burial, yung kontrata ng serbisyo, so and so forth. Ibig sabihin, kung ano man yung plano mo i-avail, show me proof na meron ka talagang pangangailangan at nahirapan ka bayaran yun. Okay. Given all the criticisms dito sa AKAP, doon sa pakikialam di umano ng mga politiko, pagkuha ng credit dito sa pondo ng gobyerno sa AKAP. Ano po, doon sa bagong guidelines na kinakraft, no, do you think it would be better kung totally banned ang involvement ng politiko? Hindi sila pwedeng sumama sa karaban. Yun sa first guideline, so we'll just have to enhance it na the public official should not be there in the course of the payouts. We will have to insist on that again and reiterate and strengthen it. Christian, nawala ulit yung sounds, yung boses mo. Wala eh. Nawala bigla. I can see the audio but not the video. Wala eh, Christian. Yan, meron na. Ayan, sige. Okay. Hindi, so ibig sabihin, bawal yung ginawa nila dati sa caravan kasi nandun sila sa distribution. Kasi kaya kanina dinidefine ko yung responsibility eh. One, from my understanding, they were there to bring us closer to the people. It was their logistics that we did. So okay lang yan. Sinabi ko kanina yun sa inyo, even if you look at the guidelines, nandun kami talaga na we will really work with partners on organizing the logistics. Pero Christian,
magkaiba yung tinulungan mo kami i-organize yung logistics at yung inangkin mo yung programa. Magkaiba yun, palagay ko, Christian. The mere presence of a public official there doesn't mean na nakikialam siya. It could be, one, tinulungan niya kami i-organize. Two, if you're a legislator, baka for all I know, they are doing some type of investigation or oversight on the program. So hindi sila pwede pagbawalan doon. Pero iba yung usapan yung pupunta ka sa entablado and sasabihin mo, iyo yung program. But even if sabihin mo yun, ako, Christian, naniniwala ko, mga mamamayan naman natin, palagay ko, kaya nila sabihin, gobyerno yan, hindi naman sa'yo yan. Yung mga lagay sila ng mga tarpaulin, nandun yung malalaking mukha nila. Tapos, AKAP program. Christian, again, nasa guidelines namin na wala yan, so that's why we really have to insist on it. Okay. O sige, bilang panghuli, Secretary, no? Kasi isa rin sa mga issues dito sa budget, binawasan ng 50 billion yung 4Ps, pero yung AKAP 26B. Ano po ba tingin niyo rito? From someone who has an agency implementing important programs. Una sa lahat, programs. gusto ko i-assure ang ating mga 4Ps beneficiaries na walang mababawasang membro, walang mababawasan na grants. Matatanggap niyo yung mga grants on time at wag kayong mangamba, hindi kayo mawawala sa 4Ps. Now, bakit ko kaya sabihin yun? Kasi pag tinitignan mo kasi yung budget, dapat holistic yung pagtingin mo. If you look at the unprogrammed funds, una kami dun sa listahan ng nag-a-avail ng unprogrammed funds. Yung support for government programs in infrastructure and social services, kami yung social services. In fact, since I joined the department, lagi kaming humihingi ng augmentation at napaprioritize yung paghingi namin ng augmentation. So I guess the whole crafting of the budget looked at the efficient cash management. Ibig sabihin, hindi binawasan, kung hindi rather may ibang pagkukunan at timely na magamit sa oras na kailangan ng departamento. If you look at the line item in the unprogrammed funds, I believe kami yung una doon, yung support for government programs for infrastructure and social services. Kami si social services. And since I sat as secretary, madalas kami nakaka-access ng pondo na yon to augment not just 4Ps, but our other programs na maaring kailangan ng dagdag na pondo all throughout the year. So is this a program that you would prefer to remain? Yung AKAP for Yes. many years? Christian, yes. And lalong-lalo na it's running on its second year. And NEDA is now part of the MNE or the monitoring and evaluation. It will be good for us to monitor it and evaluate to see if it's successful or not successful. Kasi, Christian, why am I saying this? Wala naman atang head of department na sasabihin dinagdagan siya ng programa at sasabihin niya ayaw niya. Diba? Any additional funds, lalo na sa DSWD, means dagdag tulong sa taong bayan. Pangalawa, Christian, kumbaga sabi ko nga sa'yo, and you can fact check me on this, talk to Undersecretary Dennis Mapa. Even before AKAP came to the picture, lagi ko nga siyang tinatawagan tungkol sa near poor. Kasi meron talagang school of thought dito sa departamento years ago na yung near poor hindi nakaka-avail. They are working heavily, they pay their taxes, kaya lang kapos yung kita nila. Hindi naman sila walang kinikita, kundi kapos lang. For different circumstances. Malaki ang pamilya per capita, may solo parent, but they work. But kulang lang talaga. They just don't have enough to meet their daily needs. And nagkakataon na may inflation pa or may krisis sa pamilya na lalo pa silang naapekto.